May kaso po ba pag nangutang ka ng walang kasulatan, nagbayad ka naman po ng higit pa sa kapital na inutang pero nagde-demand pa rin ng bayad sa kapital? Hi, yan po mula kay Naku Abby, po. Attorney Noel Valerio. Naku po. Mukhang mahirap po yung sitwasyon na ganyan. Mahirap on the part of maniningil, mahirap din on the part of yung yung nag-utang na nakabayad na. Kasi una sa lahat, walang kasulatan eh. So anyway, ang may mga principles po tayong sinusunod yan. Yung unjust enrichment and then yung mga circumstantial evidence. Katulad ho yan, kung nagbayad ka na, at sinasabing hindi ka pa rin bayad, kailan ba sila naniningil? Yun yung pagdating sa korte kasi bilang abogado, yun ang tinitignan natin. Kung bayad ka na nga, bakit ngayon lang siya naningil? After 5 days, after 6 days, after 1 year, pag yung period na yun naman naglalap, walang demand letter, no? Yun yung mga circumstances which would prove na bayad ka na. Pangalawa, yung walang kasulatan, kung may wala namang kasulatan pero may text message o kaya mayroong sigurado ho yan. Mayroong text message, mayroong kung may computer, may email o kaya mayroong paabot. At yun yung mga witnesses kumbaga sa mga witnesses, mayroong silent witnesses tayo para magpatunay na bayad ka nga. So may mga circumstances po yan, hindi naman ibig sabihin kung walang dokumento, may circumstantial evidence na magpapatunay na bayad ka na. So yung timing, period, yung messages, yung wala siyang proof, and then yung nakakita. Kung may nakakita, yun ang testigo mo. Kahit na kumuha pa siya ng testigo, kung maipuprove mo naman na hindi siya, may impossibility na magtestigo yun, mahirap din. So, may kaso ho ba? Pwedeng magkaso, pero iba yung pagpapile ng kaso, iba naman yung magpuprove ka ng kaso, iba naman yung may winnability yung kaso. So, magkakaiba ho yun. So, sa maniningil na bayad na, aside from konsensya mo yan, pwede ka mabalikan pa ng perjury. At pwede rin ba, attorney, halimbawa, too much din yung kanyang hiningi? Let's say, for example, doon sa interest. Pwede rin Yes po ba po. yun, Attorney Noel? Pwede bang balikan niya yon? Yes, pwede niyang balikan. 2 months, kung bayad, importante bayad na ho siya. Ano Opo. pa babayaran na interest kung bayad na yung interest? Ano pa ang babayaran niya? Kasi the law presumes, may presumption tayo sa batas. Pag bayad na yung interest, it means bayad na rin yung nabayaran mo na yung principal. Unless man na may written agreement na yung principal ay babayaran sa huli. Kasi normally, pag nagbabayad ka ng interest, it goes with the principal. Yun ang usual na nangyayari. Sa Okay. bangko, pag nagbabayad ka na, kasama ang principal and interest. Then kung interest ang binabayaran mo at walang kasulatan, may posible na bayad ka na ng principal. Unless specific yung agreement ng parties na the interest muna and the principal will be paid at the end of the contract. Eh kung walang Okay. kontrata, mahihirapan din. Okay, itong example na, attorney, nangutang daw siya ng 120,000 kasi binayad niya sa ospital ng anak yung kanyang kapatid. Nakabayad na siya ng 120,000, sinisingil pa siya ng 174. That's the total interest nung panahon nung COVID. Tama ba yun, attorney? Kung bayad ka na ng 120, pagkatapos may 174,000 pa na sinisingil sa interest, parang hindi I don't know. Parang double, hindi lang, parang double your money yun mahirap That's po too yan. much. Hindi ho, tama ho yan. Kahit na mayroong kasunduan, alam niyo sa batas meron tayong tinatawag na usurious interest. Kapag halimbawa sobrang taas, pwede mong i-question at yung Yes. legal rate lang ang i-impose. Mayroon ho tayong decision hanggang dumating hanggang Supreme Court
na pag-utang at walang kasulatan sa interest, normally 12% lang. Kapag ka legal, may judgment, 6% lang. So, pag walang kasunduan sa interest at wala rin kasulatan tungkol sa utang, pero ina-admit mo naman na may utang ka, ang babayaran mo lang normally na interest is 12% per annum. So, that is equivalent to 1% per month.